start recording. Ayan, isang mapagpalang araw na naman mga kababayan. Nandito na naman po ang inyong expat update at mag-update ng mga nakakalap natin. Itong si Angelia na talagang hindi na magpapaawat. Talagang isa-isang binubulgar yung mga kabuktutan niyan sa kanyang dating pinagtrabahuan na Itbulaga. Sa bagay, 20 years ba naman na maging host ka dyan eh. Hindi mo alam yung mga sikreto dyan? Malamang. At maganda yung ibubulgar niya rito dahil yung mga ibang personality na involved. Naku po. So pakinggan muna natin siya. Siya na lang pakinggan natin. Mamaya na lang tayo kung magkomento. So pasok, Anjo! Anjo Iliana matapang na binanatan sa kanyang live ang dating kaibigan at katrabaho sa programang Eat Bulaga na si Jose Manalo. Matapos nga ang naging pagbisita ng Pinay girl group na Sex Bomb Girls ay naging mainit na usap-usapan nga ang naging performance ng mga ito sa awiting laban o bawi kung saan ay pinalitan ng mga ito ang part na may pangalan ni Anjo ng Jose Manalo. Sa naging TikTok live ni Anjo Iliana nagsalita na nga ito patungkol dito kung Ayan, tinanggal pala yun yung si Laban, Bumawi, ganun. Paano ba yung kanta na yan? Si Bossing pala yan. Si Anjo Eliana. May Anjo Eliana narinig ako dati nung bago pa lang yung Sex Bomb. Tapos ito, ngayon napalitan na. So, panoorin natin. Kung saan ay si Jose Manalo naman ang pinuntirya nito na isa din umano sa may pinakapangit na ugali sa programang Eat Bulaga. Narito panuurin ang kanyang naging TikTok live. Good evening. At lagi kayong mag-iingat. Ready na yung mga pang-brownout nyo at baka mag-brownout. Malakas pa ang hangin, malakas ang ulan at hindi ko alam kung nasaan ang bagyo ngayon. Samantala may paririnig akong kanta sa inyo. Ito. Sana. Si Bossing, feel ko may gusto siya sa akin. Kasi manalo, mukhang may pagtingin. Kinakanta niya sa mga karaoke bar yan, di ba? Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Malamang ang nag-idea niyan, si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Saka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at aaminin ko sa inyo, nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. Yung girlfriend kong yan ay dancer ng Itbulaga. Kasi gusto ko yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Minsan nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Sabi sa akin kasi medyo parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Di hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Mergin Maranan. Okay, kami yan, okay kami yan. Wala kaming problema masyado niyan. Mergin Maranan. Ang ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati.
Naalala niyo yun, sila mag-asawa, nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa, alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala niyo, may kaso yan, iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo nilang yung mga kaso niyan. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh sa kanta lang eh, si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose Manalo, mukhang may, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng... Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. At yan, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Ito naman past na to nakaraan na to. Na ano na ako sa kanta, natawa lang ako. Talagang ano no, yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano paring Joey, paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics hindi na si Anjo Iliana may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey, paring Joey, paring Vic okay lang sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang huwag nyo kong sisiraan alam nyo na. Parang Joey. Parang Vic. Okay, so it's alright. Ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So, kay Mergin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. So, magandang gabi and good night everybody. Laban text. Yes, good afternoon at meron pa. Binabagyo, palakas ang ulan. Kaya, dyan lang kayo sa bahay, nood. Kaya, meron na ako nakita na may reaction yata si Alan Kay. Dahil dun sa mga supporters natin na pinapatakbo ko ng senador. Ang tawag na nga sa akin ngayon Kuya Sen. Bakit kaya ako tinawag na Kuya Sen? Anyway, ang sabi ni Alan Kay, according to dun sa nabasa ko wag na daw akong pumasok. Kasi makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre, opinion niya yun. Ngayon natapos na siya magbigay ng opinion, pwede na akong magkwento ngayon. Ganun kasi ako Siraan mo ako, kwentuhan kita. Yan. Unang-una, si Alan Kay, masama loob ko dyan dahil binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator na napakamahal. Parang nasa 2 ewan ko i-correct nyo kung mali ako, parang 2.6 million na Navigator. Lincoln Navigator, SUV. Hindi ko alam, yung binenta sa akin, sira pala. Yung alalay niya, nung pagkatapos ibenta, sabi sa akin, dapat di mo na binili yan, sirain yan. So in other words, bukod sa nabili ko ng 2.4 million, pinaayos ko yung kasi yun air suspension, gumastos ako ng 900,000. Laki. Tapos nabenta ko na lang siguro mga 1 million kay R33, yung kaibigan ni
So, masama loob ko, sabi ko, masamang ugaling baklita pala to. Simula nun, hindi na ako masyado nagdidikit dyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Sabi ko, paano mo na bubuking yan? Binibingan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Lagi naman niya niyayabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya dun sa Tandang Sora, at binigyan lang ng magandang rubber shoes, na booking na niya. Ayan. James Yap, galing kay Alan Kay yan, na booking ka na daw ni Alan Kay. Sa kanya mo tanungin, siya yung nagkikwento Hindi ko alam, baka nagyayabang lang yon. Pero pag mga ganon, dapat yun hindi na kinikwento, di ba? Dapat di na pinagyayabang. Pero yung pong pinagyabang niya, Mr. Counselor James Yap, nung hindi ka pa daw professional, sapatos lang daw ang katapat mo, na booking ka na. Kaya yun po. At maraming salamat, Alan Kay. At sige, banatan mo ako at baka may alam pa ako sa iyo. Maraming salamat at abangan ang susunod na kabanata. Yan. Abangan natin ang susunod na kabanata. Kasi nga, nagmatindi talaga to si Alan Kay. Alan Kay. Rubber shoes lang, bumigay na. Ano ko lang, sapatos yon. Ginto. So, dito naman tayo kay Professor Malutikia. Ito yung kanyang komento sa mga nag-design. Mga designer, di ba, mga kanyan, arkitekto ng flood control projects. Budget. Budget hindi yung project. Budget. Kasi kung may dito sinasabi nga natin, di ba? Lagi nating naririnig na sa budget pa lang, nandyan na yung korupsyon na yun nga isisiwalat nitong si Professor Malutikia. Ito malupit to Kaya lagi tayong nanonood din dito kay Professor. At panoorin niyo yung kanyang mga vlogs at marami kayong matututunan doon. At ngayon, nasa interview siya ni Admar Vilando. Yan. Sige, pasok. At mamaya tayo magkomento. Tayo doon sa last year na kung maalala nyo po ay pinagmalaki yung 5,500 na mga natapos na flood control after ng ilang buwan. Parang halos ganito rin yung panahon po, Prof. Yan nga yung sinasabi natin dito palagi. Yung sa kanyang zona dati na ipinagkalat o ipinagyabang nga na mayroon tayong 5,500 flood control projects. Ang tanong, ilan ang matino sa 5,500 flood controls na yon? Mukhang sa nakikita natin na nafa-fact check na ng kalikasan, mukhang sa Davao lang yata yung maganda dahil pinuntahan na nila, wala sila nasilip. Nandoon na yung pinuntahan ng isang malupit na investigador na si Mayor Magalong. Pero ang nakita niya, pinagtitignan lang, puro may black netting at saka isang maliit na part na nasira o wala pang 1%. Sabi nga daw doon sa mga balita. At nung na-fact check niya sa mga nakatira doon is nung nagawa yun, panahon pa ng Duterte, tapos syempre sa panahon na maraming mga bagyo na dumarating sa atin na hindi naman kailan na araw-araw, kada taon is 28 o 29 tayong mga bagyong dinadaanan. So, hindi naman siguro imposibleng hindi masira. Merong nasira, maliit na portion. Pero, sa panahon daw nito, itong nasira na lang ito, ito ng panahon,
sa panahon na ni BBM, tapos mukhang iniipit yata ang budget, walang pampa-rehabilitate. So, talagang pag hindi na rehabilitate yun, hindi, sa maintenance na lang. Kumbaga, maintenance na lang yung hindi rehabilitation pala. Sorry for the word. Siyempre, i-kuan yun, i-maintain. Pagka mayroong maliit na sira, dapat yun ma-maintain, magawa na para hindi na siya lumaki. Kaso nga, sinabi nga ng isang netizen doon na-interview na hindi daw yata nabigyan ng budget, so papaano nila hinihintay pa siguro na lumaki. So, ito, tuloy po tayo. No, nang makita natin ang malawakang mga pagbaha dito naman yun sa area ng Luzon, and this time abay yung second na may pinakamalaking pondo aside sa Bulacan daw yung top ang Cebu area, abay grabe po yung lawak ng pinsala dala ng Tinyo, at makikita natin mismong mga syudad, mismo sa mga subdivision, abay binaha po, Prof. Ano po yung basa po ninyo dito? Well, alam mo, Admar, nakakapanlumo na tingnan ang Cebu, lalo na yung mga larawan na nakita natin, no? Usually, pag sinabi nating Cebu, talagang magandang lugar yan, primera klase, ang mga bahay. Nagulat na lamang tayo na grabe ang tindi ng baha, halos hanggang sa kisame ng bahay, yun na lang nakikita. Nakita rin natin yung mga sasakyan na halos nagka-rumble-rumble at nakapatong sa isa't isa. Never tayong nakakita ng ganyan. Siguro yung Yolanda na ang pinakamatindi. Pero ito, talagang nakakalungkot dahil ang Cebu ay bumabangon galing sa earthquake, tapos nagkaroon ng ganito. Nakakalungkot kasi sinabi ng governor na more than 200 billion to 50 billion. 26 billion. Ilan? 26 billion yun sa kanyang post. 26 billion, oo. Na gastos diyan sa, again, flood control. Parang hindi yata naman nagawa ng maayos, no? So ako, ang parati ko nang sinabi nung ang focus nasa Bulacan, tingnan nyo ang lahat ng probinsya. Kasi kung Bulacan lamang, dinadaan tayo dito tayo tumingin . Dapat nakikita ang bawat probinsya. Ang nangyayari niyan, ang nagfa-fact check sa gobyerno at tayo nagugulat ay mismong kalikasan na. So imagine mo ito nangyari sa Cebu, nakakapanlumo, lalo na yung iba na kayang bumangon muli, okay, pero yung ordinaryong tao na unang-unang reklamo kalam sa sikmura, gutom, at ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, no? Nakakalungkot. Talagang sandali lang po at update po tayo sa bagyo, no? Ito ay galing sa Pangasinan PDRRMO. 1 hour ago, sabi niya, kasalukuyang bumagal ang pagkilos ng Typhoon Uwan na ngayon ay kumikilos ng 10 km per hour. Ito ay kasalukuyang nasa loob pa rin ng PAR of Philippine Area of Responsibility at sa layong 175 km west ng Sinait, Ilocos. Dahil sa taglay nitong lawak, patuloy pa rin tayong nahagip ng bagyo, kung kaya't nakakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong hangin na may kasamang pag-ulan. So, yun po ang nakita natin sa 1 hour ago ng Pangasinan PDRRMO. Kaya sa mga kababayan ko dyan sa Pangasinan, ingat pa rin po kayo. At ang isa sa mga problema nga natin dyan is yung storm surge, na yung tubig is nanggagaling sa dagat, tapos yung isa pang tubig na nanggagaling sa mga dams na nag-release ng kanilang mga gates, yun po ang magiging problema natin. At alhamdulillah, ang San Roque na isa sa pinakamalaking dam dyan sa Pangasinan ay hindi pa po siya nagre-release ng kanilang gates. Kaya ito po ay, kasi sa aming lugar,
magbabaha lang dyan pagka talagang nagbukas na yung hindi na makanayanan ng dam at magbukas na ng gates at yung papasok na tubig ay papunta po doon sa aming lugar. Pero sa alhamdulillah, sa hawa ng Panginoon, Allah Subhanahu wa Ta'ala ay maayos pa rin po ang aming tinitirhan. So, Ang Diretso po. korupsyon, Prof, isa ito sa mga ebidensya. May tuturing na ba ito na crime against humanity rin? Ay, ako, from the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity for the simple reason na ang gobyerno na andyan nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo, tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan at karapatan para ang pamahalaan ang mag-govern sa atin, no? Pero ang nakikita natin dito talagang pabaya na sa atin, no? Nakakalungkot dyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno. Tahimik ang gobyerno. Ngayon lamang Thursday, nagsalita tungkol sa nangyari nung Lunes. Isa po ito sa mga nakita natin. Noong panahon kaya ramdam natin yung pagbabago. Kasi nung sa panahon ni PRRD, papasok pa lang yung bagyo na paghahandaan na. Pati yung mga rescuers, yung mga relief operations, yung mga ililikas, binabalaan na. Kaya yung mga tao, sumusunod na. Kaagad. Kaya yung mga casualties, hindi ko sinasabing walang casualty, pero at least naaano natin na kumbaga na minimize. Nababawasan kumbaga. Hindi tulad ngayon na tulad nito, sabi daw nagkabiglaan. Kasi kung para sa akin, nung pumutok na tong flood control projects na ito, tapos alam natin, yung lugar natin ay isa sa mga may malaking budget sa mga ganyang proyekto. Asahan na natin. Dahil talagang nakita naman natin sa mga balita na kahit na hindi iniimbestigahan tong lugar natin, is kailangan nating maghanda. Kaya tingnan nyo ang pangyayari dito sa Pangasinan ngayon. Niragasa rin ng bagyo. Itong si Uwan. Niragasa. Pero ang kasorting dahil sa ito ay napaghandaan at yung mga tao na kailangang ilikas ay may araw pa lang, inililikas na sila. Maliban nga lang sa mga lugar na alam nila na hindi ito bahain na matataas na lugar, tulad nun sa amin, kahit papaano, alhamdulillah, ay hindi po naabot ng mga ganitong tubig. Pero sa iba, ay talagang lumubog sila. Maraming inilikas. Kasi nakapaghanda sila dahil nga itong nangyari dito sa Cebu ay talagang naging reminder sa kanila. So, diretso pa rin po. Hindi ko maintindihan kung ganun na lang ba at hindi na natuto sa mga sakuna na nangyari nung una. Kasi kung ganyan ng ganyan tayo at hindi tayo nag-i-improve, may maling-mali ang pag-handle sa mga ganitong sakuna. Tama po. Sabi nga nung isa na nasalanta, no? Hindi sana disaster kung yung mga taxes na gamit ng tama. Ngayon, Correct. naging disaster kasi akala namin proprotektahan kami at dahil ang aming taxes ay ginamit para sa mga proyektong iba't iba, ay hindi rin pala nangyari, no? Critical rin dyan yung pagkakalbo ng highlands, ng hinterlands ng Cebu. Critical rin yung mabilis na urbanization na nakita mo brown ang tubig at nanggaling sa mga lugar na halos kalbo na. So, nakakalungkot 'yon.
And kumbaga marami nabanggit mo nga kanina yung mga sanga, ang daming sanga. Umabot sa syudad yung mga sanga dala ng mga pagbaha na ito at yung subdivision nga kumbaga sabi nga first time nilang na-experience ito kasi kung mayroong history na talaga diyan, walang titira diyan eh. Walang mga may kaya sa buhay na titira diyan. Kita natin, sabi ko parang ako, taga Visayas ako, taga Dumaguete ako. Pero first time ko nakita ito sa Cebu na mismong sentro, mismong pinaka-syudad mismo at sa subdivision pa na area. Kung kailan pa na merong flood control project, parang mas lumala yung mga pagbaha, Prof. Oo, Admar, at saka makikita natin diyan ang typhoon or natural calamities, hindi walang pinipili kung mahirap, mayaman. Lahat ngayon nagulat dito sa nangyari sa Cebu. At ako, ang panawagan ko lang kay Gob, laksan ng loob kasi napakahirap ang isang leader na kaya-elect lamang sa posisyon, sunod-sunod ang mga nangyayaring sakuna at hindi naman siya kaalyado nitong administrasyon na ito. So talagang makikita mo, nakikiusap siya at humihingi ng tulong. Sana wag nating tinan yung kulay ng politika at kaagad matulungan itong mga ito. Opo. And dito po sa mga pangyayari pong ito, ma'am, lalo na po dito sa mga pangyayari dyan sa Cebu, at hindi ito first time na nakita natin dito din sa Luzon. Merong ginagawang pamamaraan ang gobyerno ngayon na kesyo, alam mo na, after 1 year, sa harap din ng mga kongresista, same year, after 1 year nung nagsalita din siya sa kanyang SONA, mahiya naman na kayo. Ang tanong ngayon, yung sa pagbabudget po kasi natin, no? Isang salaan lang po ba yan? I-check lang po ba yan? Ito okay na to, aprobahan? Or napakarami ng pagdadaanan po ng budget at least man lang hindi ganito kalala? Kasi marami pong mga nagsasabi, mga mambabatas, dating mambabatas, mga kritiko nitong budget natin ngayon, na umabot na po sa sukdulan yung, kumbaga, pinaka-kurap daw na budget natin. Pero dumaan yan sa masusing pag-aaral, kung pinag-aralan sa executive pa lang, sa kanilang papanukala sa legislative, tapos balik ulit sa Office of the President, sa executive po, Prof. Well, Admar, hindi ako naniniwalang na pag-aralan ng maigi eh. Kasi tayo ngayon lang natin na lalaman na meron palang leadership fund na sa NEP pa lang may insertions na. Yun yung sinasabi natin. So, dun pa lang pumapasok yung politika. Nakita rin natin yung paano naging pambababoy sa BICAM report, no? Nakita rin natin yung role ng small committee. Hanggang ngayon yan, hindi pa naman malinaw eh. Hindi mo maintindihan ano ba talaga nangyayari. Nagpa-file sila ng mga kung ano-ano, pero hindi natin makita sino ba nag-design ng ganitong sistema. Una. Pangalawa, sino ba ang nag-enable na itong design na ito mapondohan? Pangatlo, sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga DEs para mag-define ng porsyento na binibigay as kickbacks? Yun, hindi pa natin nakikita eh. Masyado ang focus sa Bulacan, masyado ang focus sa ilang mga mambabatas. Ang akin lang, nasabi ko na rin ito sa inyong show, na unang-una, tingnan nyo ang Ilocos Norte, tingnan nyo ang Davao City, tingnan nyo at that time Sorsogon, tingnan nyo ang Leyte. Maniniwala ka ba naman sa Leyte, 66 contractors
ang may proyekto sa probinsyang ganyang kaliit. Nalitik nga ng light eh. Ano yun? Per kilometro ng daan, iba ang kontraktor? So makikita mo, pag pinag-aralan mo siya by province, makikita mo sino ang probinsya na linoloko ng politiko ang kanilang mga constituent. Kasi kung hindi natin gaganyanin yan at iaalaw natin na ang kulay ng politika as in, hindi, since panahon pa yan ni Duterte, hindi, sa Davao City maghanap kayo dyan. Hindi yan eh. Hindi na-cure yung problema ng taong bayan. Ang taong bayan, tinatanong, sino ang namuno? Sino ang nag-design? May nag-design yan. Sino ang nagsabi itong mga kontratistang ito? Sino ang nagsabi i-park nyo dyan? Sino ang nagsabi? Ang daming variation ng dating alam natin na pork barrel. Yung pork barrel noon, napakasimple eh. Isang amount, pareho kayo. Kung masipag ka, baka meron ka. Pag nag-defend ka ng isang ahensya, baka meron ka. Pero pareho dito, hindi eh. At imaginein mo na ang budget, pinag-aawayan nila, at talagang yumayaman ang politiko dahil dyan. So, dapat yan matapos at makita ng taong bayan, sino ba ang naggawa ng planong yan? May naggawa ng planong yan. Imposibleng walang naggawa ng plano niyan. Kasi alam nila kung paano hatian eh. At alam nila kung ano ang gagawin ghost projects at ano ang hindi. So, at hindi ako naniniwala na yan lamang ay sa baba. Hindi ka makakakulimbat ng 1 trillion pesos na hindi alam ng pinaka-head ng bansa natin. Ayun. Opo. So, ayan, hanggang dito na lang po at medyo humahaba. Medyo mahaba pa yung mga talakayan ni Admar at ni si Professor Malutikia. Isa ang malinaw dito. Yung nag-design yung ng budget na ito, lalong-lalo na yung 2025 na ito, walang iba kundi yan, no? Yung mga ako na yan, mga taong yan, yung kung tawagin nila ay mga honorables. Di ba? Kaya ang mga tao ngayon ay hindi na natin hindi na natin maluloko. Hindi tulad noong mga panahon. Ngayon napakabilis na ng balita. Maski nga tayo, hindi naman tayo, kumbaga, mahilig tayong makinig sa politics. Pero ngayon, nung sinabi ko nga na hindi na ako mapakali sa ginagawa ko, na dati iba yung aking content, hindi na ako mapakali. Minsan, gustong-gusto ko na talagang i-content yung mga nangyayari. Pumipigil lang sa akin dahil alam ko na ang Pilipinas talaga, ang pagka pinasok mo tong politika is napakagulo talaga. Hindi mo maiwasan dyan yung mga bashers, hindi mo maiwasan na ikaw ay makasuhan kung sakali mang ikaw ay hindi mo na malayan na yung sinabi mo is libelous na pala. Nag-iingat pa rin tayo. At kung hanggang saan lang yung hangganan natin, hayaan natin magsalita yung mga ibang tao dyan. Kaya ang ginagawa natin, sila ang nagsasalita. Tayo nagre-react na lang para iwas tayo sa mga ganong mga libelous na mga salita. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa lahat po ng mga dyan pala, nakalimutan ko dyan sa dyan sa Northern Luzon, Central Luzon, at saka Southern Luzon, na ingat pa rin po kayo dahil ang bagyo po ay nandyan pa rin. Hindi pa rin pero sa Southern, pagkakaalam ko wala na. Dito na lang sa Northern. Kasi sa lawak ng bagyo, nasa area of responsibility pa rin natin yung bagyo. So, nandito lang. Sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.